and dry. Pag dry season naman po, gumagana yung flood control project. Tama nga naman siya. Pagka nga naman dry season, gumagana nga naman yung flood control project. Kailangan kasi pag yung presidente natin medyo klong-klong dapat. Ay, na-overwhelmed. Sabi ng presidente na overwhelmed daw yung flood control project. Na-overwhelmed. Gumagana daw. Well, alam nyo, ito ha. Huwag na may tulot ang Pilipinas. Atakihin tayo ng malaking tsunami, tidal wave. Tas yung tidal wave na yon from the West Philippine Sea up to the Sierra Madre umabot. Talagang wala tayong magagawa doon. Talagang overwhelmed. Patay tayong lahat. Kaya lang yung mga uri ng pagbaha natin, given the experiences of the Philippines, tapos wala nangyari, lalo na itong panahon na ito, ay isang malaking katarantaduhan yung sinasabi. May flood control project na overwhelmed book. You are, alam mo, ito masyakit ha. Ako nasasaktan ako kasi binoto ko si BBM because of Inday Sara. And hirap na hirap akong hanapan siya ng ano ba mabuting ginawa nitong taong to. Parang pag wala kang makitang mabuting ginawa niya, parang wag mo na lang iboto talaga dapat yata. Kaya lang kasi ang kalaban niya nun, mga hindi rin okay na politician eh. Pero, ewan ko ha, ako kasi I am old enough to understand nung panahon ni Pinoy, worst. Hindi naman, worst talaga. Pero may mga worst itong administrasyon na to. For example, the Congress during this administration is worse than nung panahon ni Pinoy. And God forbid, wag naman na tayong tamaan pa ng another disaster, bagyo, or dahil kahit na mahinang bagyo lang yan, ma-overwhelm yung mga flood control niya eh. Kasi bugok. Diba? Para ma-overwhelm, kung hindi Yolanda ang bagyo. Dapat nga pag Yolanda, nakapaghanda na tayo eh. Asaan yung mga climate change channeling niya noong kampanya. Samantala ito ha, normally pag climate change activists yung masyadong overacting, usually it's from the left wing. And I believe naman in climate change, may mga problema naman talaga, kaya lang you should have prepared, di ba? Ako more on yung disaster preparedness, tsaka yung ano ba pwedeng gawin ng gobyerno para at least to mitigate o bawasan yung epekto ng mga natural disasters. Pero na-observe ko sa gobyernong ito. Actually, it took me 2 years to speak against this administration kasi kinampanya ko to eh. Kaya lang puta, parang Pinklawan din yung nanalo. Parang Lenny lang din yung nanalo. And it's just frustrating. I'm sorry, wala namang kinalaman si Ma'am Lenny rito. Na stray bullet lang yun. Kaya lang. Kaya nga ayaw na ayaw ko maupo yung mga Pinklawan kasi ganyan. Pero umupo naman itong si President Bongbong. Tapos umatake na yung mga buhaya niyang mga tropa pips. Tapos yung flood control niya. This is an insult to the intellect of the Filipino. Talagang ako, I feel so bobo. Tama yung mga Pinklawan na yun na bobo talaga ako para iboto siya. Pero mas bobo rin ako iboto yung Pinklawan. So sa madaling salita, we do not listen to either of them. Duterte na lang yung pakinggan natin. May track record, may napatunayan, yun na lang. Can you imagine?
Paano tayo pinaglololoko nito mga hayop na politiko na to? Well, I hope masaya sila. Kasi yung karma, mahirap yan. Pag yung Panginoon ang sumingil sa'yo, mahirap. Anyway, God bless.